Magandang hapon sa bawat isa. Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga overseas. Sana mapanood nyo yung video na ito. At ako nga pala si Brother Rick Labiano, isang Bicolano na nakatira dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Yung video na ito ay pag-aralan natin ay tungkol dito sa tinatawag sa English na trouble. Marahil sabi niyo, Frederick, bakit trouble? Hindi nga, kasi yung trouble ay bahagi ng ibang kaguluhan, yung problema, difficulties, ay bahagi ng tao yun. Dahil nga, ang tao ay nagkasala. Yan ang katotohanan dyan. So, titingnan natin itong sinabi ni Job dito sa aklat ni Job. Yan. Job chapter 14 verse 1. Babasahin ko bago tayo mag-pray. Man that is born of a woman is of few days and full of trouble. Yan. Sabi diyan, full of trouble. So, makita natin bakit ito na isulat ni Job? Yan ang tanong. Isa na lang, 'di ba may tanong tayo na bakit kaya naisulat ni Job? Kasi dumaan siya sa trouble eh. Alam niya. At saka ito ay pinayagan ng Diyos na maisulat upang malaman ng tao. Kasi nga, yung Bible, ang sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang sabi roon, lahat ng banal na kasulatan ay kinasihan ng Diyos na mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, at sa ikatututo patungo sa katuwiran. So makita natin yung lahat na nakasulat, sabi doon sa binanggit ko sa 2 Timothy 3:16, lahat ng bagay na susulat kinasihan ng Panginoon upang ang tao na makabasa at makarinig ng kanyang salita ay mapakinabangan ng maayos. Kasi kapag walang standard ang buhay, wala. Kaya nga ang Diyos ay nagbigay ng standard para ang tao ay matuto at makalapit sa Kanya. So makita natin, sabi diyan, ang tao, sabi, ipinanganak ng babae at pagkalipas lang ng ilang araw, sabi diyan, puno na ng trouble. 'Di ba? Pag ipinanganak, may trouble na kaagad. Bakit? Financially. Financially, di ba? Gagastos sa ospital. Malaki ng ospital, magagastusin. At yung nanay, nagkakaroon na kaagad ng di ba? Minsan nahirapan, minsan nga namamatay sa panganganak. Bunga yun, mga kapatid, mga minamahal, sa kasalanan ng tao. Kung papansinin natin ang Genesis, nung magkasala si Eve at Adan, ano nangyari? Nagkaroon kaagad ng trouble eh. Pero nung wala pang kasalanan, payapa. Nakipag-fellowship sila sa Diyos at maayos ang Garden of Eden. Pero nung magkasala, ano nangyari? Nung magkasala, nahiwalay sila sa Panginoon. Pagkatapos, nung manganak sila, pagkatapos pala ng pagsuway, pag binasa natin ng kabuuan sa Genesis na yon, chapter 3, nung magkasala sila, yung nahiwalay sa Panginoon. Tapos nanganak, ang isa ay pinatay yung kapatid. Kaya yan ang unang murder sa Bible. Pinatay ni Cain si Abel.
kapatid niya. Tapos, ano pa ang problema? Trouble, na binanggit doon. Sinumpa yung lupa ng dahil sa kasalanan nila. So, ibig sabihin, kasi lahat ng nilalang ng Diyos ay mabuti, sabi roon sa Genesis chapter 1, verse 25, 26 hanggang 27. Nung paglalang tao, sabi, lahat ay mabuti. Subalit doon sa kasalanan ng tao, diba? Sinumpa yung lupa. Kaya nga, alam mo ba na naisip ko na kung wala palang kasalanan, walang mga puno na dangerous, yung mapanganib na puno. Di ba may puno na nakakalason? Oh, may puno na nakakalason. Merong pag nadikit ka, mangangati ka. Oh. So, ibig sabihin, ang cause o kaya ang dahilan ng trouble ng tao dahil sa kasalanan. Dahil sa kasalanan. So, makita natin yung kasalanan eh. Pag English ang kasalanan, 3 liter lang eh. 3 liter, apelyido man ng isang kardinal yan dati. Eh, wala na ngayon. Ano yun? 3 liter lang. Sin. Pero ang bunga ng sin, napakalawak. So, makita natin, sabi rito, may trouble talaga. Lahat. Lalo na sa ngayon eh. Kahit noon may trouble, di ba? Mayroong talagang mapanganib na buhay, papatayan, hanggang ngayon, papatayan pa rin. Mga gahaman ang tao, lalong-lalo na ngayon, mga politiko, mabuti pa sa ibang bansa. Medyo, mayroong pang lalo sa Japan, kung pag na-involve lang, nagre-resign, o kaya ang iba nga, nagpapakamatay. Pero dito sa atin ang trouble dito, tinatawanan lang Trouble sa corruption, natatawa pa siya Kasi nagkamal sila ng salapi, walang pakialam sa kapwa. So yan ang problema ng tao, puso. Gahaman. Sumakit natin trouble. Ang trouble ay, ilan liter ang trouble? 7 liters. 7 liters ang trouble. Ngayon, ang gagawin natin, ang bawat liter, lalagyan natin ng pinaka-sentence. At bibigyan din natin ng mga verses sa Bible. Yun. So, makita natin, yung trouble ay 7 liters. Yun. So, unang-una, yung liter T, yun, medyo nabubulol tayo. Liter T. Sabi rito, sa T, trust in the Lord in the midst of trouble. Ganda, no? Magtiwala daw tayo sa Diyos sa gitna ng trouble, ng kaguluhan, lahat ng bagay na kasamaan. Magtiwala tayo sa Diyos. Ngayon, bakit kaya? Di ba? Bakit tayo magtiwala sa Diyos? Unang-una, siya ang naglalang ng lahat ng bagay. Kaya niyang kontrolin lahat ayon sa kanyang kalooban. Di ba? So, papansinin natin dito na ang pagtitiwala o pananampalataya sa Diyos kailangan doon sa problema. Kasi yung problema, mas malaki ang Diyos kaysa problema. Kapag hindi ka tunay na Kristiyano, saan ka pupunta pag may problema? Sa tao? Di ba?
tao, yung medyo may, lalo na sa finances, taong may kaya na kaibigan. Yan. Ang iba naman, pupunta sa alak. Di ba? Pupunta kay Miguel. Makikipagbuno kay Miguel. Ay lalong nadagdagan yung problema niya kasi kinabukasan, lasing siya. Tapos kung may trabaho, hindi siya makapasok. So, di ba? Lalo niya yung dinadagdagan ng kanyang problema. So, makita natin dito, may binanggit dito sa aklat ni Isaiah chapter 26, verse 4. Ang sabi rito, trust ye in the Lord, Jehovah is everlasting strength. Magtiwala daw tayo sa Diyos na pangalan Jehovah. Yun, Jehovah is everlasting strength. Magpawalang hanggang lakas. Kasi yung Diyos, pinakamalakas, pinakamakapangyarihan sa lahat. Walang dadaig sa Diyos. Nabasa nyo na kung kayo ay sa internet. Kasi yun, napanood ko sa internet. Yung humamon sa Diyos, yung may-ari ng Titanic, ang sabi daw ng may-ari ng Titanic, parang engineer yata yung may-ari ng Titanic, mayaman, paggawa ng barko. Ang sabi, matibay daw yung barkong Titanic. At ang sabi niya, kahit ang Diyos, hindi ito mapapalubog. Tingnan mo yun, hinamon niya ang Diyos eh. Tingnan mo nangyari sa Titanic. Tingnan mo nangyari. Naka-isang biyahe lang, hindi naka-pangalawa. Bagong-bago eh, nahati. So, wag nawa kayong magbiro na hamunin niyo ang Diyos. Kasi, pag gumawa ang Diyos, kumbaga sa isang pitik ka lang eh. Nilalang ka lang, tapos hahamunin mo yung may likha. So, sino ka? So, makita natin, sabi niya, magtiwala. Yan. Maging sa Psalms, mga sulat ni King David. Sabi dito, God have I put my trust. Sa Diyos daw, siya inilagay niya ang pagtitiwala. I will not afraid what man can do unto me. Sabi niya, sa Diyos siya nagtitiwala at hindi siya natatakot. Ano ang magagawa ng tao sa akin? Yan. Ano ang magagawa? Maliban lang kapag ikaw ay pinahintulutan ng Diyos na bugbugin ng kalaban mo, para ikaw ay matuto, halimbawa, bilang leksyon sa iyo, pwede yun. Pero pag hindi pinayagan ng Diyos, pwede kang takpan ng Diyos ng kanyang kapangyarihan. Hindi ka magagalaw. Tingnan nyo ang Israelita nung naglalakbay. Lalakbay sa disyerto. Diba? Ano ang protection niya sa araw? Diba? Yung haliging ulap. Sa gabi, haliging apoy. Para sila ay makapaglakbay, may apoy na sumusubaybay sa kanila. Kapag huminto yung apoy na yon, hinto rin sila. Ibig sabihin, magpahinga. So makita natin yung protection ng Diyos. So, sabi pa sa Psalms din uli, 125 verse 1, they that trust in the Lord shall be a Mount Zion, which cannot be moved, but abideth forever. Yung daw nagtitiwala sa Diyos, shall be in Mount Zion. Mount Zion, binanggit yan na yung lalapagan ng Panginoon, na dyan sa lugar na yon umakyat sa langit, dun sa lugar na Mount Zion. O Mount Olive pala. Mount Zion ay naglalarawan niya ng Israel.
So sabi rito, cannot be removed, but abideth forever. So makita natin yung protection ng Diyos. Kaya nga, kailangan ng pagtitiwala. Pag pinag-aralan nyo yung bahagi ng Biblia, pag nagtiwala sa Diyos, nandun na yung protection. Kailangan talaga yung pagtitiwala o kaya pananampalataya sa Diyos. Parehas na rin yun. Yun. So, kaya nga sabi diyan, trust in the Lord in the midst of trouble. Maasahan natin ang Panginoon. Ang tao, limitado lang eh. Kahit makapangyarihan ka, limitado pa rin yan. Kahit presidente, yan. Pwedeng kontrolin ng Diyos ang presidente. Pag ginusto niya. Pag ayon sa kanyang plano o kalooban. So, pangalawa, di ba? T ang una, no? Trust. Pangalawa, R. Remember God, the Creator, in time of trouble. Alalahanin mo ang Diyos. Hindi ka basta-basta lalapit kung sino-sino kapag mayroon kang problema. Sa Diyos muna. Alam niyo ba yung nagtestimony sa Sun Church na pastor siya, wala silang pagkain ng araw na yon. Tapos, naalala niya ang sinabi ng Bible. Na sabi ni Jeremiah sa aklat ni Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer thee and show the, anong sabi? Show the great things that, na parang hindi mo mapaniwalaan, kamangha-mangha. Naalala niyo yung verse na yon? Call unto me, sabi ng Panginoon. Nung na yon, malapit ng tanghalian, nag-pray sila. Pero, nakalagay ng mga pinggan, wala walang sinaing kasi wala na nga lahat eh. Alam niyo ba na mayroong isang ng food delivery? Takumatok at nagbigay sa kanila. So, anong ibig sabihin noon? Miracle na yon. yung mga nagdi-deliver ng pagkain, hinipo ng Diyos para sila ay mapakain. Diba si Elijah, walang makain? Anong ginawa ng Diyos? Diba inutusan niyang uwak? Si Prophet Elijah, uwak ang nagpakain. So makita natin yung sinabi ng Bible, alalahanin mo yung Diyos. Siya ang creator eh. Yung iba kasi kahit na mayaman ka, nilalang ka pa rin ng Diyos. Dapat alalahanin, dapat nga magpasalamat ka sa Diyos. Oo, nagsikap ka. Pero kung wala bang isip na binigay sa'yo ng Diyos, yung lakas, sino nagbigay ng lakas sa'yo? Hindi naman tatay mo at nanay mo eh. Kundi ang Panginoon, di ba? So kaya nga yung mga mayaman, bibihirang mayaman na maliligtas, mapupunta sa langit, maaaring hindi sila pupunta kung hindi sila sasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kasi yung pag-akyat sa langit, sa pamagitan lang ni Jesus Christ eh. Anong sabi ni Jesus Christ? I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father but by me. Wala daw makakakyat sa langit. Siya ang daan. Siya rin ang katotohanan, nagtuturo ng katotohanan. Siya rin ang buhay. John 1:4, in Him was life. Nasa Kanya ang buhay. Si Jesus Christ ang nagbigay ng buhay sa iyo. Sino ka pa man. Buhay na walang hanggan, siya rin. 1 John chapter 5, nandoon.
11 to 13. Anong sabi ni Jesus Christ? Binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Ang kinaroonan, diba? Ang kinaroonan ng anak ay kinaroonan ng buhay. So makita natin, kapag hindi mo sinampalatayanan si Jesus Christ, wala. Hindi ka makakaano eh. Kaya nga remember God. Remember Jesus Christ. Sapagkat siya ay Diyos na tagapagligtas. Di ba, sabi ng Bible, binigay niya nga ng Ama sa kanya lahat ng kapangyarihan. Matthew 28:18. Ano sabi ni Jesus Christ? Lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa binigay na sa kanya. So, makita natin sa letter R, remember God in time of trouble. Una muna ang Diyos bago yung tao na lalapitan mo. Kasi, maaaring yung lalapitan mo, hihipuin na ng Panginoon yun. Dito, na inaalala kong isang nagpatotoo na isang kapatid sa pananampalataya. Nang kailangan niya ay 4,000 yata yun. Kasi ang tagal na eh. Ang tagal ko nang narinig yun eh. Kailangan niya 4,000. Pagpunta niya doon sa kakilala niya, pero nanalangin siya bago siya pumunta. Pagpunta niya, pagdukot daw ng kaibigan niya, 4,000 doon sa bulsa. So, ibig sabihin, yung tao na yun, hinanda na ng Diyos para ibigay sa kanya ang kanyang problema. So, makita natin yung pagkilos ng Diyos sa tao na kanyang mga anak. Yun, mga anak o mananampalataya. So, kaya nga dito sabi, remember, alalahanin mo ang Diyos na may lalang sa'yo at makapangyarihan yon sa lahat. So, nakadalawa pa lang tayo, no? 2 liter. Tapos, ang sabi rito, sa Psalm 62 verse 5, sabi, Psalm 62 verse 5, my soul, wait thou only upon God, for my expectation is from Him. No, umaantay siya sa Panginoon sapagkat ang niya, pag-asa talaga ang Diyos. Sa verse 6, He only is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be moved. Siya lamang, sabi diyan, ang bato, rock. Yan. In my salvation, kaligtasan. Alam niyo ba sa Jesus Christ? Maraming nagsasabi si Jesus Christ sa New Testament lang. Ay bakit binanggit na kasama siya doon sa wilderness? Nagiinom daw ng isang tubig na bato sa bato ng batong iyon si Kristo. 1 Corinthians chapter 10 verse 4. So makita natin si Jesus Christ, mga kapatid, mga minamahal, mga makapanood ng video na ito, si Jesus Christ, Diyos na nagkatawan tao. John 1:1, mga kapatid, mga minamahal. John 1:1, ang sabi, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. Sa verse 3, mga kapatid, walang nalalang kung wala siya. Ang lahat ng nilang ay nilang ng dahil sa Kanya. Kaya nga, creator siya eh. Kung wala siya, sabi, walang nalalang. Sinigundahan yan, mga kapatid, ni Apostle Paul. Ano ang sabi ni Apostle Paul? Colossians 1:16 nandoon hanggang 17. Lahat ng nalalang sa langit at sa lupa, hindi nalalang kung wala si Jesus. At ang lahat na yon ay nalalang ng dahil sa Kanya. So makita natin, dalawang writer ang nagpatotoo na si Jesus Christ ay creator. Kung wala siya, ngayon, paano yun mapaliwanag?
Di ba sa Genesis, ano sabi? Nung maglalang ang Diyos, nagsalita ang Diyos. Di ba? God said. Yung said, yung salita doon ay si Jesus Christ. John 1:1. Pagkatapos ano nangyari? John 1:14 nagkatawan tao. Bakit siya nagkatawan tao? Hebrews 2:14 nandoon. Para mamatay, para may katubusan ang tao dito sa daigdig na ito ng kasamaan. So makita natin yung purpose ng Biblia. Kaya napakahalaga ng Biblia. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, sabi ng Panginoon Sus, saliksikin ninyo ang banal na kasulatan kapagkat nandito yung buhay na walang hanggan at yun ang nagpatutuo tungkol sa akin. Utos niya yun eh. Pero may mga churches na inuutosan na wag bagbasa ng Bible eh. Taliwas kayo sa utos ni Jesus Christ. Ang iba nga, sa mga propeta, sinabi read. Ang iba, meditate. Tapos sasabihin nyo, si Jesus Christ ay tao lang. So makita natin kung sino si Jesus Christ. Kilalanin natin sa pamagitan ng Biblia. Hindi sa pamagitan ng pakikinig. Kasi kung nakinig lang kayo, paano kung nakinig kayo ng maling turo? Ang tamang turo ay nanggaling kay Jesus Christ sa mga propeta. Kasi sinugo sila ng Diyos para yung katotohanan ay maikalat dito sa mundo ito. Kaya nga ipinasulat sa Biblia eh. Ngayon, ang tanong, Brother Rick, may maraming Biblia. Mga kapatid, mga minamahal, ang ginagamit po namin Biblia ay King James 16:11. Mahirap sa una kasi malalim yung mga English, yung lumang ng English. Pero sa katagalan, pag ikaw ay sinbaybayan ng Diyos, maunawaan mo unti-unti. Kasi nga, hindi po nagbabago yung sa King James Bible, kung ano nakasulat noon 16:11 hanggang ngayon, hindi nagbabago ang mga words. Mga kama, mga guhit, kung ano man nakalagay, nandun pa rin. Hindi nagbabago. Tanong, bakit? Kasi ba, ang Diyos ba nagbabago? Si Jesus Christ ba, ang sabi nga ng Hebrews 13, di ba? 13:8? Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. At sinabi rin niya, doon sa Matthew 24:35, sabi ng Panginoong Kristo, mawawala ang langit at ang lupa, subalit ang aking salita ay mananatili. Mananatili. So, ibig sabihin, ang kanyang salita hindi nagbabago. Ngayon, tanong, bakit ang ibang mga Biblia, pabago-bago, pagtaon na ito, babaguhin yung tawag niyan, yung words, yung sentence, minsan binabawasan. Ay bawal magbawas eh. Sabi doon sa Revelation chapter 22, huwag kayong magbawas sa mga hula sa Biblia. Chapter 22 yun ang Revelation. Sa Tagalog, Apokalipsis. Tapos huwag magbawas, huwag magdagdag. Kaya kapag binawasan mo, nga para bang yun sa ingredients sa pagkain sa ulam. Di ba, pag binawasan mo ingredients, hindi na masarap. Bawas ganun din yun. Salita ng Diyos, huwag magbawas. So, makita natin dito, sabi, in God is my salvation, in my glory, the rock of my strength, in my refuge is in God. Pag sinabing refuge, yung kandungan, siyang kaligtasan, di ba? So makita natin, kumplito, pag nagproteksyon ang Diyos, kumplito. Ayan.
So, number 3. Ang natalakay po natin ay dalawa pa lang. Yung T saka R. Dito sa number 3, letter O. Yan. Letter O. Obey God in time of trouble. Sumunod ka pa rin. Kahit nasa problema ka, di ba? Sa Panginoon ka pa rin. Huwag kang tinatawag na huwag kang mangamba. Nasa under protection ka ng Panginoon eh. Kaya nga, lalahanin mo ang Diyos, sabi doon sa letter R. Obey God in time of trouble. Ngayon, bibigyan natin ng pansin sa aklat ni Daniel. Sa aklat ni Daniel, chapter 3, nandun yung 3 young men. Yung Israelite o kaya yung mga kaibigan ni Daniel. Yung kaibigan ni Daniel na yon, sila ay mga young people ng Diyos na bihag sila galing sa Israel. Dinala sa Babylon. Makita natin na nagkaroon ng decree o kautusan ang hari at nagpagawa sila ng images. Kumbaga sa atin, yung pinagawa sa EDSA. Nakita nyo ba yung pinagawa sa EDSA? Nakakatakot. Panahon niya ni Kore. Nakakatakot yung images na yon. Pag pinansin nyo. Ay pag yung napaniginipan yun, tapos nagkislap ang mata, baka bangutin ka tuloy. Nagpagawa ang hari. Biruin mo, 90 feet ang taas. Biruin mo yun, 90 feet. Yung ang tao ay pinakaano lang yata 7 o kaya, aywan ko kung mayroong 8 feet na tao. Oh. Ang taas nito 90 feet, tapos yung laki, yung wide, 9 feet ang wide. So malaki. Ang utos ng hari, basta makarinig ng mga panugtog, kailangan pupunta ka doon. Yuyukod ka o kaya mananalangin. Ang sino man na hindi sasamba roon ay itatapon sa pugon. Itatapon sa pugon. Yan ang nakasulat. So lahat sila na mga nandoon ay sinamba nila. Subalit si Misak, Sadrak, Abednego na kaibigan ni Daniel ay hindi po sumamba doon sa pinagawang golden image ng hari. Ngayon, ang tanong ay nagsumbong yung mga nakakita. Sabi nung mga nakakita, mayroong ano dyan na hindi sila sumamba sa yung utos. Kaya nga, pinakuha ng hari yung 3. Yung kinausap ng hari, ano sabi nung 3? Kahit hindi kami iligtas ng aming Diyos, hindi kami sasamba dyan. Biruin yung paninindigan yun. Oh. Wala naman silang backer eh. Alam nyo ba yung backer nila? Ay ang Diyos nasa langit. Sabi ng 3, hindi kami sasamba dyan. Kahit hindi kami mailigtas ng aming Diyos, hindi kami sasamba dyan. Ibig sabihin, yung kanilang panindigan, kapag namatay sila, okay lang. Basta hindi sila sasamba doon sa Diyos-Diyosan na pinagawa ng hari. Diyos-Diyosan yun eh. So, ano nangyari? Di ba? Hinulog sila. Yung naghawak sa kanila, halos namatay din eh. Nung hinulog sila, ano nangyari? 3 lang ang nilagay, pero naging 4. Nung makita ng hari, 4 na.
Pagkatapos ng biro mo, pinainit ng 7 times. 7 times ang init. Ibig sabihin, dinagdagan ng kahoy para uminit ng uminit. Pagkatapos, ano nangyari mga kapatid, mga minamahal, ano nangyari? Nung tinawag na ng hari, lumabas, di ba yung tatlo, lumabas, wala man lang amoy ng usok. Walang amoy ng usok. Pero yung proteksyon ng Panginoon, nagulat yung ng hari eh. Kaya nga, di ba, ang sabi doon, pag binasa nyo ng buo, yung hari, sinabi ng hari, ng lahat na nagsasabi, lahat ng na yon ay tinapon din at nagbigay ng kautusan ng hari na ang Diyos na ni Daniel, ng tatlo, ang sasambahin. So makita natin na bago. Dahil sa paninindigan ng tatlo na tao ng Diyos, yung people ng Diyos, na naninindigan na bago ang hari ng pag-iisip. So makita natin yan, obedience. Kahit nasa matindi kang problema, sundin mo ang Diyos. Kasi siya ang magbibigay siya ng protection eh. Di ba si Daniel din? Si Daniel. Yung kautusan ng hari, nasasamba rin doon sa huwag manalangin sa kundi sa hari lang. Sinuway din ni Daniel. At itatapo naman doon sa ng mga leon. Ano nangyari? Nanindigan si Daniel. Hindi siya nanalangin sa harap ng hari, kundi sa Diyos. Tinapon siya. Hindi man lang kinagat ng Bakit? May protection. Ang Diyos ang protection. Subalit na yung mga nainggit na yon, yung itinapon. Sabi nilansag ang mga buto ng mga tao na yun na inggit sa kanya. So makita natin yung pagsunod sa Diyos kahit na ang hari hindi makapagkontrol. Hari yon, matindi mga hari noon. Ay ngayon, ang mga presidente dito sa ating bansa ay minumura nga eh. Yung mga tao walang respeto eh. Ay sinabi nga ng Bible, respect all person. Respeto mo lahat ng tao. Ay dito sa atin wala, mabuti pa sa ibang bansa eh. Ang presidente, hindi nila minumura. Dito sa atin, minumura ang presidente. Pinagbibintangan na wala namang katibayan. So makita natin yan. Tayo kaya, mga kapatid, mga minamahal, yung mga sumampalataya sa Panginoong Hesus, pag may utos kaya ang Pangulo ng ating bansa na tuwing katapusan ng buwan, pupunta sa EDSA at sasambahin yung imahen doon. At ang hindi pumunta ay hindi makakabili ng pagkain. Ano kaya ang mangyari? No? Mahirap yun. Ayaw mong magutom pamilya mo, pupunta ka. Pero kung manindigan ka, bahala ang Panginoon sa iyo. Yun ang kondisyon doon eh. Ang nagtitiwala sa Diyos, hindi niya binibigo. Asahan niya yon. So, sabi yan, obedience. Sundin ang Diyos sa anumang bagay. So, makita natin dito, yung pagsunod sa Panginoon, sa gitna ng problema, sundin mo pa rin. Maraming mga Kristiyano kapag nakaano ng problema hindi na magsisimba. Mali Wala lang may offering, hindi magsisimba. Ay ano sabi ng Romans chapter 12, verse
Di ba? Verse 1. Ihandog mo yung sarili. Huwag kang mayang walang may offering. Buhay mo eh. So makita natin yung taong tunay na sumampalataya sa Diyos, mayroon ka at wala, pwede kang sumimba sa araw ng linggo kasi sa Panginoon yun, sa Diyos yung araw ng linggo. So makita natin yung tinatawag na paninindigan at pagtitiwala. So, ano na tayo? Letter O. Sunod. Anong sunod? Letter U. Letter U. Sabi rin letter U, understand the purpose of trouble. Okay. Dito, ang ganda nito, no? Unawain mo kung ano yung layunin ng kaguluhan. Kailangan maunawaan mo para hindi mo masisisi kung sino-sino. Ganun lang tayong mga tao, di ba? Kasi ikaw niyaya mo ako, napahamak tuloy ako. Di ba? Ganun tayo. Kailangan, wag kang manisi kung nagkamali ka. Niyaya ka, sumunod ka naman. Hindi ka muna nagtatanong kung saan pupunta. Yun. Unawain mo kung anong sanhi ng kaguluhan sa buhay mo. Kasi, may ilang uri ng kaguluhan o kaya trouble sa buhay ng isang tao. Ilang uri ng dahilan. Unang-una, makita natin kasalanan. Tingnan mo siya rin David, nagkasala, di ba nagkagulo? Ibig sabihin yung kaguluhan doon, dahil sa kasalanan. Kasalanan niya. Sa mga Kristiyano, dapat saliksikin natin ang ating sarili. Nakagawa ko ng kasalanan, kaya pala nangyari to sa akin. Anong gagawin mo? Hindi ka na magsisimba? Ay, lalong mali. Sisimba ka. Pag tinamaan ka, tangkapin mo sa preaching. So, makita natin, understand the trouble. Yan. Titingnan natin sa Romans chapter 8, verse 28. Anong sinabi ng Bible? Ang sabi rito, and we know that all things work together for good to them that love God. Ang sabi rito, lahat daw ng bagay ay kasamang gumagawa para sa ikakabuti doon sa nagmamahal sa Diyos. Brother Rick o kaya Brother Carding, ano ba yung kakabuti? May problema na nga. Parang mga ngatiran pang gano'n, no? Who are the called according to His purpose. So, ibig sabihin, lahat na nangyari sa'yo, mayroong layunin ang Diyos o may purpose ang Diyos para sa'yo. Di ba? Pag nagkasala ka, anong gagawin mo? Huhingi ka ng tawad. Yan. Ang sabi ng 1 John 1:9, no? Kung i-kumpis mo yung kasalanan, tapat siya, napatatawarin ka, at lilinisin ka sa lahat ng iyong kalikuan. So, makita natin yung Bible. May sagot. So, kaya nga, lahat nangyari sa'yo, may purpose yan. Di ba? Sabi ko, kasalanan. Sinliksik mo sarili, may nagkasala ka. Isa naman dyan, na purpose ay testing. Titistingin ka. Alam niyo ba yung doon sa Garden of Eden? Di ba testing yon?
kung susunod si Eva at Adan sa Diyos, na huwag kumain doon sa bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Testing yun eh. Tinisting sila. Pero kinain nila. Si Abraham, tinisting din ng Panginoon. Si Abraham. Sa Genesis chapter 22. Anong sabi ng Panginoong Diyos? Ialay mo sa akin si Isaac. Dalhin mo sa Moriah. Lugar ng Moriah. So makita natin, yung purpose ay maunawaan dapat natin. Kasi sa ikakabuti mo yon. Para bang sa eskwelahan, bakit may mga, ano tawag niyan? Yung quiz, 1 to 10. Bakit may monthly testing yan doon sa pinag-aralan mo? Ganun din sa pananampalataya. Tinitesting yung pananampalataya mo kung ikaw ay mag-step up. Kung hahakbang ka ng yung pananampalataya, tinitesting ka ng Panginoon, kaya nagkaroon ng trouble. So makita natin yung pagkakaiba. Kailangan mo unawaan mo bakit kaya nangyari ito sa akin. Di ba minsan maraming nag-testimony, hindi sila nagtatights. Yung lahat ng hindi nila itinights, nagkasakit sila, nasa hospital napunta. Binayad sa bill sa hospital, saka sa mga gamot. So, makita natin yung sitwasyon. Kaya nga sabi, understand the trouble. Munawain mo kung bakit ka nagkaroon ng trouble. Yun. Sabi nga ay dapat makita natin yung dahilan. Yung dahilan. Alam nyo ba sa umiinom ng gamot kapag hindi niresetahan? Halimbawa, yung sakit ng ulo, kaya sakit ng ulo. Iniinom yung doon sa sakit ng ulo. Pagkatapos inumin, pero pakalipas ng 3 hours, masakit na naman ang ulo niya. Alam mo ba yung natuklasan ng isang mayroon siyang sugat. Mayroon siyang sugat sa paa, doon siya nilalagnat. Tingnan mo yun. Kailangan makuha mo yung cause, yung dahilan. Yung dahilan nung bakit sumasakit ang ulo mo, nilalagnat ka, yun, hanapin mo yung cause, yung dahilan kung bakit ka nagkaroon ng sumasakit ang ulo mo. Ganon dapat. Kasi, pag hindi mo nagamot yung sanhi, yung dahilan, pabalik-balik kagastos ka ng malaki. Ganon. So, makita natin, kailangan mong maunawaan. Yun. Number 5. Number 5 na tayo, Letter B. Sa trouble. Sa trouble, letter B na tayo. Bali, dalawa na lang. Sa letter B, believe God, trouble can control it. Paniwalaan mo na ang Diyos ay mas makapangyarihan kaysa trouble na nangyayari sa iyo. Makapangyarihan siya Alam nyo ba doon sa Numbers chapter 16, yung trouble doon, yung nangyaring ni Korah. Si Korah, yung mga tao ni Korah, 200 yata mahigit, na lumalaban kay Moses. Lumalaban siya kay Moses. Kontra siya kay Moses. Ano nangyari? Sinabi ng Diyos kay Moses, hiwalay mo
Parang hiwalay mo sila. Oh. Wag kang iba doon na wag sasama roon sa ano eh. Kasi sabi niya, i-consume ko, ibig sabihin papatayin niya. Oh, pag binasa niyo 'yon mga kapatid, chapter 16 ng Numbers. Si Kura na nagrebelde. Oh. 'Di ba yung tent kasi 'di ba sa Old Testament puro tent lang ang mga ano nila. Oh, kinain ng lupa eh. Nagrebelde sa Panginoon. So, makita natin lahat ng problema ay walang imposible sa Diyos. Kayang-kayang resolbahin ng Diyos. So, makita natin dapat tayong maniwala sa Diyos sa lahat. Alam niyo ba yung Israel? Oh, di ba yung panahon ni Moses? Oh. Di ba hinatiin niya yung dagat? Ang sabi ng Diyos, ang sabi, yung tungkod, gano'n ang tungkod, nahati eh. Oh. Nagkaroon ng tuyong kalsada eh. Oh, nandun, yung mga karwahe nila, yung mga bata, naglalakad doon. Pagkatapos, nilagyan ng pader ng Diyos para hindi makita sila ng kasi mabilis yung karwahe ng mga Egyptians ni Pharaoh di ba, mabilis. Nilagyan na ng harang. Pagkatapos nung makatawid sila, binalik ng Diyos yung ng dagat, di ba? Namatay lahat. Yung Egyptian na humahabol. Di ba? Ngayon, titingnan natin si Jesus Christ. Si Jesus Christ, nung natulog siya sa bangka, nagulimihanan yung mga disciples Panginoon, mapapahamak tayo. Yan. Saan yun, banda? Dito sa Matthew chapter 8, verse 24 to 26. Ang sabi rin, behold, there arose a great tempest in the sea, and so much that the ship was covered with the waves, but he was asleep. Halos matatabunan na ng alon yung bangka, yung barko. Si Jesus Christ ay natutulog. Yan. Tinisting sila Ang sabi ng verse 25, and his disciple came to him and awoke him, saying, Lord, save us, we perish. Ginising nila ang Panginoong Kristo. Panginoon, mapapahamak tayo. Yun. Verse 26, and he said unto them, why are you fearful? Bakit kayo natatakot? Kay liit naman ang iyong pananampalataya. Sabi ng Panginoon dito, then he arose and rebuked the winds in the sea, and there was a great calm. Diba? Sabi diyan, anong sabi doon? Great tempest. Magulo. Yung dagat, talagang kumbaga sa alam niyo ba na ang barko na halos tinatabunan niya ng ng alon na malalaki. Pero yung mga barko kasi ngayon hindi na basta-basta lumulubog. Mayroong barko ngayon na hindi na basta-basta lumulubog. So, makita natin ang sabi, great, dakilang pagkalma, inutusan ng Panginoong Hesus yung dagat at hangin. Bakit kaya sumunod? Di ba? Si Jesus Christ, kung wala si Jesus Christ, hindi na lang ang hangin at ang dagat. Kaya sumunod sa Kanya. So makita natin, ang Diyos pwedeng kontrolin lahat ng mga imposibleng bagay sa tao, kayang kontrolin ng Diyos. Huwag lang tayong matakot
ang natin magtiwala. So makita natin dito, sabi, paniwala natin Diyos, ang Diyos ay kayang kontrolin. So number 6, L. Yan. Letter L. Anong letter L? Ang sabi rito, learn to submit to the will of God. Matuto tayong isubmit natin ating sarili, isuko natin. Kung tayo'y naguguluhan, hindi natin ano yung bisyo, isuko natin sa Panginoon. Lord, ayaw ko na itong bisyo eh. Pero pag hindi mo yan sinuko, yayakapin mo yon, siyempre, nandiyan pa rin yan sa'yo. Lord, ayaw ko na ng bisyo. Ayaw ko na ng mambabae. Yan. Ayaw ko na magsinungaling. Yun. So, pag yun ay pinanalangin mo sa Panginoon, kung mahilig ka sa alak at sigarilyo, aalisin yung appetite. Ano ba yung appetite sa Tagalog? Yung panlasa mo. Yung paghangad mo doon. Kasi naranasan ko yan eh, kapag hindi ka nakasigarilyo, di ba naglalaway ka? Naglalaway. Ganon din sa alak, kapag hindi ka nakainom, parang hindi kumpleto yung buhay mo eh. Di ba? So makita natin, kapag sinuko mo yon sa Panginoon, sinuko mo yung buhay mo, kasi ikaw, alam mo, na ikaw ay binili ng Diyos dahil sa kasalanan. And sinabi ng 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20, hindi na kayo sa inyong sarili, kayo ay binili sa halaga. Anong halaga na yon? Hindi pera, hindi ginto, kundi yung dugo ng Panginoong Hesus nung siya ay mabuhos ang kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Yun ang kabayaran na sinabi ni Peter sa 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19 na binuhos ang kanyang dugo is the precious blood that without blemish and without spot. Dugo ng malinis na wala man lang patak ng kasalanan. Yun, binili, sabi ng Bible, binili tayo sa halaga. O kaya, ni-redeem. Yun. Diba? Ang sabi ni Apostle Paul doon sa Ephesians chapter 1 verse 7, anong sabi? In Him, the word ay si Jesus Christ, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Nasa Kanya raw ang sabi, yung katubusan, pamagitan ng Kanyang tugo at kapatawaran ng kasalanan. Si Jesus Christ yun. So, makita natin yung submission natin sa Panginoon. Bakit tayo submit? Ano pang reason? We are created by Him. Nilalang tayo ng Diyos para sa Kanyang kapurihan. Doon sa Isaiah, nandun yun. 42 verse 6. 42 verse 6 yata yun. Yun, Isaiah. Yun. Titingnan natin sandali. Yan. Isaiah.
So, makita natin, parang mali ang Fernat. 42. Thus saith the Lord. The Lord have called thee in righteousness and will. Yun, verse 8. Ang sabi rito, I am the Lord, that is my name, in my glory will I not give to another, neither my praise to graven images. Yun. So, makita natin dito, I am the Lord. The glory will I not give to another. So, makita natin yung binanggit ng Bible na tayo ay nilalang ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Kaya nga, ang tao ay hindi basta-basta nilalang ng Panginoon. Sabi, di ba? Kalarawan, sabi, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis at larawan. So, makita natin yung Diyos na naglalang sa atin at nilang sabi rin ng ay nilang tayo para sa pagkipag-fellowship sa kanyang bugtong na anak. So kaya nga ang tao ay napakahalaga sa Panginoon. Birin mo yung tao na kanyang nilalang ay binigyan niya ng Savior, pero yung anghel hindi. Kaya mas mahal tayo ng Panginoon. So, ang sabi rito, learn to submit. Yan. Pansinin natin si Job. Si Job, lahat ng trouble na naranasan niya. Unang-una, ano nangyari? Ang kanyang mga ari-arian ay nawala. Yan. Tapos pangalawa, ang lahat ng kanyang mga hayop at kanyang mga anak at ang kanyang asawa, sinabihan pa siya na isumpa mo na ang Diyos mo na yan at mamatay ka na kasi nagkaroon siya ng mga sugat sa katawan. Pero alam nyo ba na nag-submit pa rin siya sa Panginoon? Ano sabi ni Job? Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang kukuha. Kinilala ni Job na lahat ng pag-aari niya ay ibinigay lang sa kanya ng Diyos. Pinahiram. Yan, pinahiram lang sa kanya. Lahat ng bagay dito sa mundo, mga kapatid, mga minamahal, hindi natin pag-aari. Sa Diyos yan. Kaya nga sabi niyang, di ba? Sabi, ari-arian. Di ba? Ari-arian lang. Ginawa tayong katiwala ng Diyos, mga kapatid. Mga minamahal, katiwala lang tayo. Di ba? Pag namatay ka, wala ka na. Hindi na sa'yo yun. At kung sa'yo yun, kung ikaw may sarili niyan, hindi ka magbabayad ng buwis. Pinaupahan lang sa'yo yung lupa mo eh. Lupa na napangalan sa'yo. Inuupahan mo lang sa gobyerno. Sino ngayon ang may-ari ng gobyerno? Di ba ang Diyos? Lahat ng dito sa lahat ng bansa, ang Diyos ang may-ari. Psalms 24 verse 1 nandoon. Yun. Lahat ng bagay dito sa mundo, ang Diyos ang may-ari. So makita natin na wala tayong dinala dito sa mundong ito. Pinahiram sa iyo ang swapang mo eh. Kaya yung mga mayaman na dyan, na land grabber, pupunta yan sa impyerno. Lahat ng mga sasama, tsak yan, ang sinabi ng Revelation 20:15, ano sabi? Itatapon sila sa dagat-dagatang apoy. Kasi nga,
lalo na yan mga mayaman, hindi yan sasampalataya sa Diyos. Diyos nila pera eh. At tingnan mo mga politiko natin. Oh. Sino hindi yung Diyos niyan? Pera eh. Basta magkamal ng salapi, hindi nila inaalintana yung mahirap tulad ng flood control. Oh. Naghirap ang taong bayan, sila nagkamal ng salapi. Oh. Ngayon, tanong. Sabi ng isang bakit hindi sila pinarusahan ng Diyos? Sila yung masasama. Alam niyo mga kapatid, mga minamahal, ang Diyos po ay may timetable ng pagparusa. Parang sa yan mga kapatid, pupunta ka ng mall, di ba? Pwede kang kumuha ng anong mga bagay. Pero paglabas mo, di ba? Pupunta ka sa counter. Kapag wala kang pambayad, kulong ka. Ganon din sa Panginoon, parang ganon eh. Oh, pag namatay ka, ano sabi ng Hebrews 19:7? It is appointed unto man once to die, after this, the judgment. Yun, judgment. Hatulan ka kung saan ka pupunta, langit o impyerno. Dalawa lang naman eh. Mga kapatid, mga minal, walang purgatorio sa Bible na tinuturo ng ating mga kababayan sa Pilipinas. Walang purgatory. Papuputol ko po yung dalawang kamay ko kung may babasang purgatory sa Biblia. Kasi yung Biblia ko po ay ilang beses ko na ba nabasa na buo. Wala akong matagpo ang purgatory. Hinahanap ko ngayon dati. Wala. So mga kapatid, ang sabi rito, learn to submit. Yon, to the will of God. Ano man mangyari sa atin, dapat sabi ni Apostol Pablo, lahat ng bagay ay pasalamatan. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, lahat ng bagay ay pasalamatan natin sapagkat iyon ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus. Titingnan natin ang buo. Baka may nabanggit akong mali. Ang sabi ng 1 Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, ang sabi dito, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Ang lahat daw ng bagay ay pasalamatan dahil ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus patungkol sa inyo. Ngayon, tanong, kapag hindi ka tunay na Kristiyano o kaya bago kang Kristiyano, lahat ng masamang bagay, hindi mo yun mapapasalamatan sa Panginoon kasi nga hindi ka malago sa Diyos sa pananampalataya. Hindi mo yun mapapasalamatan. Sisihin mo ang Panginoon. Bakit nangyari ito sa akin kung kailan ako lumapit sa Panginoon? May iyak-iyak ka pa. Pero kapag malago ka, naunawaan mo lahat ng bagay, binigay sa iyo ng Panginoon, magpapasalamat ka. Kahit papilay-pilay, ako nga eh. Pasalamat sa Panginoon, kahit kuwa na ako, okay lang. Kaysa naman hindi ka kuba, magandang tayo mo, malayo ka naman sa Panginoon. Ano sabi ng Bible? Ang sino mang hindi sumampalataya sa anak ng Diyos ay hahatulan. John 3:18. John 3:36 mga kapatid. Aklat ni John 36. Sabi, ang sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Subalit ang hindi sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos ay hindi makakita ng buhay, kundi ang galit ng Diyos ang mananatili sa kanila. So, ibig sabihin, pag hindi ka sumampalataya sa Panginoong Kristo, galit ang Diyos sa iyo. Masaya ka ngayon. Pero ang galit ng Diyos ay ibubuhos yan sa kanyang paghatol, itatapon ka sa dagat-dagatan apoy sa impyerno. Revelation 20:15.
Ang sabi ron, lahat ng hindi nakasulat sa aklat ng buhay, itatapon sa dagat-dagatang apoy. Tanong, bakit hindi ka nakasulat sa aklat ng buhay? Ay hindi mo tinanggap yung tagapagligtas eh. Si Jesus Christ lang ang binigay ng Diyos na tagapagligtas, wala nang iba. Kaya nga sinabi ng Panginoong Hesus, ako ang daan, katotohanan at buhay. Walang sino man makaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Siya ang daan, wala nang iba. So makita natin dito sa panghuli natin, mga kapatid, letter E. Sabi rito, exercise our faith in the midst of trouble. Pinakahuli. T-R-O-U-B-L-E. Trouble. Exercise daw natin ang ating pananampalataya sa gitna ng kadiliman o gitna ng problema, sa lahat ng gitna ng ating mga dinadanas kung ano man yun. Kanya-kanya tayong dinadanas. Ang iba, physical illness. Ang iba naman, financial. Yan, di ba? So, makita natin, kanya-kanya tayong dinadala sa buhay. Habang nandito tayo sa mundong ito, may problema, may trouble. So, sabi rito, ang ginawa kong mga kapatid dito, yon sa Genesis chapter 22 verse 1 to 14, yung trouble o testing kay Abraham. Na sinabi na, ihandog mo sa akin si Isaac. Alam nyo ba, hindi nagreklamo si Abraham? Nag-iisa niyang anak si Isaac eh. Hindi sinabi na, Panginoon, bakit si Isaac po? Nag-iisa ko na anak yan eh. Pangalawa, bakit hindi nagreklamo yung asawa? Pangatlo, bakit hindi nagreklamo si Isaac? Ginapos na siya eh. Sasaksakin na nga sana. Dahil handog nga eh. Nakagapos na siya. Nakapatong sa kahoy. Dahil susunugin nga eh. Alay. Bakit hindi nagreklamo? Di ba? Pananampalataya. Alam ng Diyos, sabi ni Abraham, di ba? Kahit patayin niya, kayang buhayin ng Diyos si Isaac. Oh, biruin mo yun. Pero, hindi nangyari yun. Hindi dinungisan ng Diyos ang kanyang kamay sa pamagitan ng pagpatay sa kanyang anak. Ano sabi ng anghel? Pinigilan siya ng anghel at sinabi, alam niya ang tunay ang pananampalataya ni Abraham. At lumingon si Abraham at mayroon nang nakagapos sa baging na paghandog. Yun ang hinandog nila. Mga kapatid, tingnan nyo si Abraham. Kaya nga tinawag siya ng ama ng pananampalataya. In-exercise niyo yung pananampalataya niya. Alam mo ba yung exercise sa katawan? Nakikinabang ang physical natin. Kaya yung exercise natin, pananampalataya, nakikinabang din spiritually. Diba? Umuunlad eh. Humakbang ka eh. Dito na lang ako. May mga Kristiyanong ganun eh. Gusto ko na lang dito. Kaya hindi umuunlad eh. Gusto niya grade 1 siya, grade 1 na ng grade 1 eh. Anong sabi ni Peter? 1 Peter chapter 2 verse 2. Diba? Desire the sincere milk with the word and I grew thereby. Para ka lumago. Hindi ka na natili sa gatas. Na para kang yung pelikula ni James Santos na Bunjing. Ang laki-laki na eh. Ang dinididi gatas. Hindi kumakain ng ano. So makita natin kahit nasa secular na eskwelahan, hindi ka makagrade 2 kung hindi ka pasado sa grade 1.
Di ba? Exercise yun ng iyong talent pag-aaral. So, tingnan niyo itong babae. Yung babae na ito, babae na inaagasan ng dugo, 12 years. Di ba? Laki-laki na ng gastos. Anong sabi niya? Nung dumaan ang Panginoong Jesucristo, ang sinabi niya sa kanyang pananampalataya, mahipo kuman lang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. Biruin mo yun? In-exercise niya yung faith niya. Nung mahipo nga niya yung laylayan ng damit ng Panginoon, tapos ang Panginoon lumingon. At tinanong mga disciples, sinong humipo sa akin? Ang sabi ng mga Panginoon, ang dami-daming nakakaano sa iyo eh. Parang sabi ng Panginoon, may kapangyarihang naramdaman siya na umalis. Kapangyarihan ano sa kanyang katawan ay nagpagaling doon sa babae. Kaya anong sabi ng Panginoon sa babae? Humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Mga kapatid, mga minamahal, kung hindi nyo i-exercise ang iyong pananampalataya, gusto nyo lang ng level na ganito. Parang halimbawa yan, mga kapatid. 1 year mo nang ginagawa ang ganitong trabaho. Ginagawa mo ng 2 hours. 2 hours. Lagi na lang 2 hours o kaya lumalagpas pa sa 2 hours ang paggawa mo sa isang uri ng gawain. Mga kapatid, hindi ka umunlad sa trabaho mo. Bakit ko nasabi? Ay kasi nga, di ba? Kapag ikaw ay sa trabaho, master mo na yan, kahit nakapikit ka, pwede mong magawa yon. Ibig sabihin, pag yung 2 oras na tinatrabaho mo dati, nagawa mo ng 1:45, ibig sabihin, doon sa trabaho na yon ay umuunlad ka. Umuunlad ka eh, kasi nabawasan yung oras eh. Gumaganda yung Yun, di ba? Nakuha nyo po ang ibig kong sabihin. Na-exercise nyo yung trabaho. Nabawasan nyo yung oras. Malimbawa nga, gatong oras, 2 oras ka lang nagtatrabaho. Nagawa mo ng 1:45. Ibig sabihin, may 15 minutes ka na relax ka na. Yun ang ibig kong sabihin, exercise natin ang ating pananampalataya. Yan. So, makita natin yung trouble, yung trouble, mga kapatid, lahat yun ay nangyari sa buhay ng isang tao, ay may pakinabang. Kaya nga, sabi rito sa ating conclusion, what are the benefits of trouble? Ano ba ang benepisyo ng nagugulo yung mayroon kang problema, mayroon kang dinaramdam? Bakit, Brother Cardeo, Brother Rick, bakit may benepisyo pa yan? Yun, ito yung conclusion natin, mga kapatid. Ang sabi rito, what are the benefits of trouble? Number one, we learn to cry unto the Lord. Natututo tayong umiyak sa Diyos. Yun, napakaganda, di ba? Umiyak ka dahil sa problema mo. Natuto kang, dati relax ka eh. Ngayon, umiyak ka sa Panginoon. Di ba? Natuto ka eh. Yun. Binanggit yan sa aklat ni Jonah. Si Jonah, kilala nyo ba si Jonah? Sa mga hindi nagbabasa ng Biblia, hindi kilala si Jonah. Si Jonah po ay inutusan ng Diyos mangaral sa Ninive. Subalit,
sa halip na sumunod sa Diyos, tumakas siya. Sumakay siya ng barko. At nung sumakay siya sa barko, ginulo ng dagat, ng hangin ang barko. Kaya nagkagulo yung nagkaroon ng trouble yung mga doon tawan sa barko. Natuklasan si Jonah. Sila ay tumawag sa Diyos. Nakatawag sila sa Diyos. Ganon din si Jonah. So, ibig sabihin, sa gitna ng yung benepisyo mo, natututo kang umiyak sa Panginoon. Yan, number 1. Ang pangalawa, we learn to exercise our faith. Yan. Natututo tayong exercise, extend natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Ang tiwala natin, di ba? Medyo umangat. Kung makasano'y nakahakbang ka na Halimbawa, yung pinakano mo, 7 baitang. Nakahakbang ka na doon sa pangalawa. Kaya nga magpatuloy. Kaya nga ang anak ng Diyos o kaya Kristiyano, kailangan nagpatuloy. Ang sabi, ang hindi nagpapatuloy sa turo ni Kristo ay hindi kanya. So, yung pangatlo, mga kapatid, sabi diyan, dito pala sa we learn to exercise our faith sapagkat yung trouble ay stepping stone natin. Yung binanggit ko kayo yung paghakbang. Yan, sa Proverbs 3:5 sinabi doon na magtiwala sa Panginoon. Trust in the Lord. Yan, magtiwala sa Diyos hindi sa ating mga kakayanan. Yan. Panghuli, sabi rito, trouble is the refining agent of our faith. Pag sinabing refining, iyon nagpipino. Di ba yung anumang bagay pag pino, masarap, di ba? Himasin. Di ba yung refined sugar, samantalang yung hindi refined, di ba? Pangit. Yan. Tingnan natin dito. Sa aklat ni Peter. Sa aklat ni 1 Peter. Hindi pala Peter. James. James pala. Sorry. James chapter. Yan. Sabi rito sa James chapter 1 verse 2 to 4. My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptation, yung various trials, knowing this, that the trying of our faith worketh patience. But let patience have her perfect work, and ye may be perfect, entire, wanting nothing. So makita natin, kung may trouble daw, sabi diya, trying your faith worketh patience. Gumagawa ng may pagpasensya. Yan. Pagpipigil. Pagkontrol. Ayan. Para sabi yan, perfect work, that ye may be perfect, entire, nothing. So, ibig sabihin, ay ang mga testing o kaya nangyari sa buhay natin, ito ay nangangulugan ng isang pag-refine, pag sa buhay natin. Kaya nga sabi, maging magalak, count it for joy. Yan. So dito, sabi rito sa 1 Peter, mayroon din sa 1 Peter. Second Peter.
Yan. Tingnan ko yung verse natin mga kapatid. Sabi rito, 1 Peter chapter 1 verse 7. Sabi rito that the trial of your faith being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise in honor in glory at the appearing of Jesus Christ. Yung testing daw ng ating pananampalataya ay mas valuable o mas mahalaga kaysa ginto. Yun, precious, di ba? Mas more precious, mas mahalaga doon sa ginto na nasisira, na inano sa apoy. Ayun. Di ba yung tawag niyan, yung ginto, nababalot din ng mga ano yun eh. Nababalot ng mga dumi. Para makuha yung pure na ginto, inaano sa apoy yun, pinapadaan sa apoy. Yan. Pag pinadaan yan, pag sinunog sa apoy, matatanggal yung dumi. Yan, natatanggal ang dumi. So, ibig sabihin, naging puro. Pero mas precious pa tayo doon sa ginto na pagtesting sa ating pananampalataya. Kasi nga tayo ay tao. Yung ginto, di ba, ano lang yan eh. Pang ano lang yan dito sa lupa. Pero yung ginto, mahalaga yun. Ang sabi ng Bible sa huli, dahil sa langit wala nang magnanakaw, ang lansangan, sabi ginto eh. Lantay na ginto ang kalsada. So, makita natin yung pagtesting ng ating pananampalataya ay precious kasi nga para sa ikakabuti natin, para lahat ng mga bagay na hindi naayon sa kalooban ng Diyos ay mawala sa atin. Kaya nga ang plano kasi ng Diyos sa kanyang mga anak ay conform. Pag sinabing conform, may hantulad sa kanyang bugtong na anak na banal. So, makita natin dito yung benepisyo ng trouble. Yan. So, napaka nito ng lesson na ito na sa biyaya ng Panginoon ay nagawa na naisulat ko pa nga dahil doon sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon ay nagawa ko ang bagay na ito. Yon. So kaya nga lahat ng bagay na pag hiniling mo sa Panginoon, ipanalangin mo sa Kanya, bibigyan ka ng wisdom para magawa mo. Mas madali kapag ang Diyos ang naggabay sa iyo. Sapagkat sinabi ng Bible, ng anak ng Diyos ay may banal na espiritu na ibinigay. Binigay sa atin yan ng Panginoon sapagkat iyan ang tinatawag na divine teacher. John 14:26. So, sa hapon na ito, maraming salamat po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga Bicolano. Yan, sa mga Bicolano dyan, Camaransor, Karamuan, Kabigian, yan, sa lahat ng sakop ng Karamuan. Kung kayo po ay aksidenteng mapanood dito, kayo po ay sa biyaya ng Panginoon nawa, ito ay lalong-lalo sa mga anak ng Diyos. Yan. Maging blessing nawa sa inyo ang video na ito. Maraming salamat po sa lahat at magandang hapon sa lahat, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng mga overseas na mga Pilipino na nakipagsapararan para sa kanilang pamilya. Magandang hapon muli. Salamat po Panginoon sa oras na ito, sa video na aking nagawa sa pamamagitan ng iyong biyaya. Tulungan niyo po ang makapanood nito nang maunawa nila ng trouble ay ang mga nangyari sa buhay ng isang tao ay bunga ng kasalanan.
Subalit sa mga anak ng Diyos, mapalad kami po, Panginoon, na mga sumampalataya sa iyong bugtong na anak, ay unti-unti naming naunawaan ang trouble, ang mga nangyari sa amin, ay dapat naming pasalamatan at lalo kami magpupuri sa inyo sapagkat alam namin na ang problema, lahat ng problema ay napakaliit para sa inyo dahil walang imposible sa iyong kapangyarihan. Muli, pinupuri kita at pinasalamatan sa lahat ng mga bagay. Lahat na ito'y dalangin ko sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.